Salamat sa Ginoo mga igsoon. Nga ini nga itawag nato general subject nato ang nilangkop nga iskutanan mao ang vital factor of the vital factor for recovery of the church life. Dayon atong gabi salamat sa Ginoo nga una doon natay pagbuli. Salamat sa tulo ka butang sa pagbulig mao gyud ang mga pag-ampo o practice, dili lang doon natay kahibalo kundi i-apply gid nato mga igsoon. O ang ikatulo mao nga dunay pagkamalatuhayon bisan unsa ang kahimtang mo palahutay gid ta mga igsoon. Dayon dunay gipakita sa atong iglesianong kinabuhi una mao gyud nga na dunay revelation may tungod i-reveal ang high peak truth. Amen. Walay lain nga revival nga moabot kundili makita ta ning habog nga pinadayag. Ikaduha dunay God-man living, ang atong pattern ug model mao ang atong Ginoong Hesukristo. Amen. Ikatulo dunay shepherding. Amen. Kini nga shepherding mao ang universal shepherding. Amen. Praise the Lord. Dayon aron kining pag-cooperate nato o pag tawag nato nga maabot ni nga new revival kinahanglan ta ni message 2. Number 1 mao nga dunay tay vision. Ben, ang vision mao nga dunay light, revelation of seeing equals vision. Kini nga vision nga atong na nabatunan karon mga igsoon dili partial nga vision kundi all inherited vision is the complete vision. Salamat sa Ginoo mga igsoon. Masama ta ni Pablo nga mag-ampog kita mga igsoon nga dili ta mo disobey sa heavenly vision o sa Proverbs nga kung walay ang tao nga walay pananahon magkatibulaag. Pero ingon nato igsoon Brad Edgar ganina nga bisan nakita ta ning all inherited vision nga mo consummate the New Jerusalem pero sa Corinto naghisgot nga usahay ang atong kasing-kasing daghang mga tap-tap. So praise the Lord nga ang atong kasing-kasing kinahanglan atong iliso sa Ginoo aron ang mga tap-tap makuha mga igsoon. Dayon ikaduha nga punto nga gipakita na kinahanglan ta nga closely tuod kita nga musunod sa pagpangalagad sa present age karon kasamtangang panahon. Amen. Praise the Lord. Bisan tuod na mga pag-accuse na to pero salamat sa Ginoo ang Ginoo nasayod sa atong sulod subjektibo nga kahimtang amen. Nagsik gitag fellowship sa mga igsoon aron ta og sa mga binaba og labi na sa Zoom og sa mga training ato musunod gid ta mga igsoon dili lang sa gawas kundi aron dunay pagpatik din sa atong sulod pinaagi sa ministry. Kini nga pag-alagad ministry of the Spirit. Kini nga pag-alagad ministry of righteousness. Kini nga pagpangalagad diha sa pagpasiguli. Amen. Praise the Lord. Karon niyata sa mensahe 3. Ang title sa mensahe 3, The Factor of the Church being the Triune God. Amen. The local churches being expression of the body of Christ. And the believers practicing the church life in the consciousness of the body. Ang nagbinsahe ni sa ITRO si Mark Rabi. Kaya ang iyang introduction taas kayo. Ako lang ning basahon may igsoon sa English diyon. Hinahinayon lang nato ni igsoon aron makuha nato ang burden ni nga mensahe. Ingon ang atong igsoon, I'm very happy about this subject. Malipayon kay siya kay tungod sa hisgutanan. Before I get this outline, di pa tapos sulod ini nga talamdan, dunay bubu Muted si Josue, brothers. Brad Jose, na mute ni mo, Brad. Na-mute si Josue. Brad.
Brad, na-mute nimo, di ka madungog. Okay. Okay na, okay na? Amen. Amen. Amen, amen, amen. Ah, Amen, Brad. Amen. okay na. So, dili na to sabton nga kiniya dili importante o dili ikinahanglan o dili maayo. Kung doon na taani, kung dili na to ni wala taani, sigurado mamatay gyud. Gipakasama niya ni, they are vital like a vital of organ in your body. Siguro nagkinabuhi ta. Dayon, mabuhi siguro ang usa ka tawo kung wala na'y kamot o mabuhi siya. Dayon kung wala tay ang vital ani nga factor mao nga sa atong body, kung wala tay kasing-kasing surely mamatay kita mga igsoon. Dayon dili gipakita the vital we talking about ang gisgutan nga hinungdanon nga galagsik dinhi sa atoang training mao ang factor sa vital mao ang in the recovery of the church life. So ato gining i-consider niining paagi. Dili lang optional o maayo tag idea na kinahanglan ta nga dunat ani tungod kay siguro nakulangan ta. Dayon ato ni kuhaon na ini pinaagi niini nga talamdan. Unya kini nga pagpasabot comprehensive, lapad kayo kini nga pagpamulong. Og naata niini nata sa hingpit nga pagpahiuli sa iglesihanong kinabuhi. Amen. Dayon kini nga pagpamulong niini nga pagbansay dalo nato ni sa vital nga paagi mga igsoon. Dayon dunay pulong pa nga iyang gisulti diri before mo adto ta sa sulod ta sa outline. Ingon siya kining tulo. Kining gisgutan diri nga the factor of the church being the triune God. Tulo ni siya. Mani number 1, ikaduha the local churches being expression of the body of Christ. O ang ikatulo the believers practicing the church life in the consciousness of the body. Amen. This three factor is one factor. Kining tulo ka mainungdanon, usara ka mainungdanon. In this word, factor is singular. So, ang mainungdanon, usara. Bisag tulo, pero usara. Itawag ni siya this kind a compound factor. Sama sa espiritu nga diha sa Exodo. Compound spirit, gitawag ni siya og this kind of compound factor. It is very meaningful. The three factors put together. This reason, the three things are put together, are belong together. Amen. Amen. And the reason there are one sequence they are in. Also significant, sure, nothing the word of God, even the sequence in the ministry is meaningful. We read again the title, the factor of the church being in the triune God. Dire gingnan dire ang una, the first point nga isgutan sa church being in the triune God. Ganitong uluhan. The first point is the nature, not the condition, but the nature of the church in the triune God. So, ang nasa iglesia mao ang kinaiya, mao ang kinaiya, dili ang kondisyon, dili ang kinaiya sa tulo usa nga Dios. Dili sa numeral number 1 naghisgot sa atong outline. The church is in the triune God, the church of Thessalonians in God the Father and the Lord Jesus Christ. Amen. So, gipakita diri nga mao ni ang nature sa iglesia nga naa sa tulo usa nga Dios. Amen. Then ikaduha, dunay balansi nga pulong sa atong outline diin diri numeral number 2. Kung tanawon ang numeral number 2, the local churches is an expression of the body of Christ in certain locality. Ya gisulti sa atong igsuon
Kani ikaduha, the second point is the balance. The local churches being expression of the body of Christ. Yes, the churches in the triune God. Uyon ta, we agree. O malipayon tang nagsulti ani megsoon nga naata ang iglesia naa sa tuluusan nga Dios. But really abstract, dili makita. Dayon atong himuon let mix real and practical. And these churches in the triune God is expressed. Local churches is wonderful. Amen. Salamat sa Ginoo megsoon. Amen. Bisan ang iglesia naa sa tuluusang Dios pero dili siya abstract, dili makita. Gamo na to nga tinuod o practical. Amen. Mao ni ang kahibulungan sa iglesia lokal nga magpadayag mga igsoon. Jesus. Then ikatulo, numeral number 3, giingon diri the believers practice in the church life in the consciousness of the body. Amen. Amen. So doon na tulo ka factor, tulo usara ka factor. Tingon diri ining una nature, ikaduha mao ang balance, ikatulo mao ni ang flows ni lugwa sa first ug 2. Sa practice sa church life in the local churches in the consciousness of the body. How beautiful unsa kini ka matahom. So salamat sa Ginoo, human na atong mensahe sa numeral number 1 o numeral number 2 o numeral number 3. Amen. So giingon diri sa atong igsoon nga ang iglesia mao nga naa sa tulusang Dios o sa practice sa iglesyadong kinabuhi doon na tay pagbati diha sa lawas. Dunay say sequence anay o dunay mga dagkong aspito, 2 main major aspect of the church. Kanya ngingon re all the universal church and local universal church aspect and the local aspect of the church. Dini the divine truth in the Bible napakita na to 2 side. You know the very help labi na tong gisulti sa tigsoon panahon ni Watchman si Gobert ngayang article nga twofold divine truth nya gisulat na ni sa mga usa ka gatos ka century nya naghatag isip nato nga maayong tabang husto nga tabang ani kanato o natuon ta sa prinsipyo sa pag-interpret diha sa Biblia. Ya kining husto nga pagprinsipyo sa paghubad sa Biblia dunay duha ka side. Although kini nga gisulti ni nga article ni Gobert gahigatag nato specific na example. Dayon mo ni ang pinadako kay gigamit sa Biblia ang tuluusa nga Dios o ang iglesia ang tuluusa nga Dios ug ang iglesia dunay duha twofold nga kamatuoran. Number 1 mao ang universal aspect. Ikaduha mao ang local nga aspito. O gigamit ni nga hisgutanan o ilustrasyon sa prinsipyo sa duha ka pilo nga kamatuoran. Ato ning i-recognize nga kini nga twofold truth, di lang ego, but not enough. O doon na tayo reason sa Bible nga impossible the central vision some people say. We need to balance in this two-side truth. Amen. O wala magsulti ang Biblia about sa balancing nga kamatuoran. But it's not a question of balance. I think the finish of outline, kung man natin mabasa, mag-convince na nga nakupta nato ning both side o magkapaminaw ta sa i-emphasize diha sa Biblia. Exceedingly, precisely, we do know to side of the truth well done. But listen the teaching of the truth, even handling the ministry, you have not only take up the balance, you take up the upright emphasis. If you emphasize wrong, the thing even entirely correct, you cause a trouble.
keep your mind, come back to the truth and the principle of the truth in the Bible. Amen. So, tingin dire another principle, interpreting in the principle of the Bible. What is the first principle mentioned spoken by the Lord himself in Matthew 16? Dinigingon, I will build my church. The first mention in the church in the Bible is not the local aspect. It's the universal aspect. Then later, the book Matthew 18, nagisgot dire, kung dunay makasala isumbong, is the local aspect. We talk about that the significance, everything in the Bible is significant. Even the smallest detail. Amen. The Bible, I said, not random. There is reason the Lord mentioned universal aspect. The first, the reason. Then yun there, a little that the more before go to the outline, the book of Acts 20. The Apostle Paul, tulo ka tuig siya nga nag-stay sa church in Ephesus. Kaya ang iyang pagpangalagad sa iglesia sa Ephesus about sa apostles na dili kayo taas ang iyang pagministry, mubura ang iyang pagpangalagad dito, ngano man tungod kay napriso man siya. Thank God he writes the letters while we are in prison. Salamat sa Ginoo magsuon, nagsulat siya og sulat while naa siya sa prisuhan. Og his public ministry dili kay taas, is not long at all. Pero remarkable the same. Gingon nila si Brother ni, tama ni Brother ni, public ministry, mubura ang iyang pagkalagad, o doon sa sulat sama ni, itungod sa Universal Church o local church, gingon nila, Paul spent 3 years in Ephesus. Obviously, every burden for that particular, the local church. Then, in Acts 20 record before he left, he know the final time to the brothers of Ephesus. He called the elders sa Buhat Kapitulo 20. Yang ipatawag ang mga ansyano before siya miadto sa Jerusalem. He gave them vital words. Ang iyang pagpatawag sa mga elders, naghatag siya og mga mahinundanon o malagsik na pagpamulong. Impressive. He went not only publicly but he went to house. Bisan pa sa mga balaan, iyang giadto balay-balay. Human niya gitudlo ang mga ansyano, nothing to do the church anymore. Wa na sa laing gibuhat diha sa iglesia sa Ephesus. Then, look at the Paul established the church in Ephesus and called the elders because the intimate relationship on the churches. Dayon yung gingon niya, established, I can find 2 aspects of Ephesus. Na kaplagan niya dunay, yung si Mark na dunay na kaplagan niya sa basahon sa Ephesus 2 ka aspito. Sa chapter 1 verse 1, gingon niya, the saints who are in Ephesus means the local aspect. Diha sa Ephesus na diha ang local aspect, chapter 1 verse 1. Sa chapter 2 verse 22, home being built up in the dwelling place of our spirit. Side ni siya sa universal aspect. Pero kung imong tan-awon diri sa recovery version sa subject sa basahon sa Ephesus, the book of Ephesians is the church of the mystery of Christ. The body of Christ has the fullness of Christ become the fullness of God. Kung atong makita, the emphasis strict yun, sumala na ni background, nagipakita ni Pablo. Bagod ang basahon sa Ephesus, bagod nagisgot sa body of Christ, nagisgot sa universal aspect of the church. Then, di lang igo nga yang ipakita ang subject sa Ephesus, kundi iya pong ipakita about sa iglesia nga naa sa Thessalonica. Sumala sa
basahon, sumala ning basahon sa Talisika si Pablo nag-study ning Sudara, sumala sa Acts 17:2. Nag-stay sa diri a little time lang. Nya 3 consecutive 3 weeks na gibutang diri. 3 consecutive days of Sabbath. Dayon last of month wala kabot og usa ka bulan. Nya kauban niya diri si Silvanus, si Timoteo sa mubo nga panahon. Unya na-establish ang iglesia sa Thessalonica. Then ang punto diri lahi ipakita diri sa Episo. Ngano man wa man siya magtudlo og mga ansyano og diakono og mga nagkuang mga bata, dili pareha sa Pilipos nga ang usa ka dapit nga ma-establishar dunay mga ansyano, dunay diakono, ug dunay mga balaan. Pero diri sa Thessalonica, tulo ka semana ra. Kadiyang gipakita di ba nga ang usa ka dapit bisag bag-o pa, bisag wala pa yung mga ansyano, gipakita diri. He could not sa first and second Thessalonica, he could not touch the things. He touched the nature of the church, could not practice the doctrine in the local church, since the church established that city, no explanation. So, sa iglesia, sa Thessalonica, amen, dili sa doktrina, wa po'y mga ansyano nga gipakita diri. Unya, wala gipractice ang doktrina kung dili doon tay pagbati nga mao ni ang pag-establish sa matag dapit ug matag syudad. Amen. Mao ni ang gipakita concerning the universal aspect of the church. Dayon bilang na Episo doon na Thessalonians nagtiyang sulat po ni John. Ang sulat ni John wala maghisgot, no mention about the church. Pero dunay relation about the church. Dunay kalabutan may tungod sa iglesia. Bisan even the mention of the church, kundili ang iyang isgutan diri about the universal, ang iyang isgutan diri mao mention about the Father's house, the Son, vine, and the child spirit. So naghisgot ni sa mention mystical aspect of the church. Mao ni ang basahon sa Juan. Episo, Thessalonica, ug Juan. Mao ni ang gitawag mystical o organic nga gisgutan sa Universal Church. Nagkahito hisgot sa balay samahan og anak ingon nga punuan og anak mao ang espiritu. Hisgot ni may tungod sa espiritu sa iglesia. Og sa ikaupat ang katapusan ng hisgutan diri nga mention mao ang basahon sa Revelation of pinadayag. Ang chapter 1 to 3 human ni naghisgot sa local churches. Wa na dayon hisguti. When they handle the truth, especially those responsible in the church life, kung handle ta ni nga matuoran may igsoon labi na sa mga nangako, walay labot ang mga sisters so ang mga akong mga igsoon. Amen. Kinahanglan ta ni og mag-speak sila nato og mo-realize sila nato. Unang, we need to be careful. Kinahanglan ta mabinantayon, precise kini nga pagsulti sa kamatuoran. Although may igsoon nakabalo naman ta, di naman nato malilong nga dunay two aspect of the church. Pero ang prinsipyo sa pagsaysay sa Biblia, kinahanglan ta may naampingon ani mga igsoon. Then, amen. Gingon pa gid diri nga ang pattern nato diri mao ang atong Ginoo. Dunay duha ka bersikulo kung saan nato paghandle niini nga kamatuoran o pulong. Sa 5:18 gingon dito nga aron mosulod ta sa pulong atong Ginoo gipangutana about sa magtuman sa kasuguan, yun siya samtang napa ang langit ug yuta, walay pagkasayloan kundi tumanon bisan kama ug tuldok. Di lagi yung sentence, bisan pa ang kama ug tuldok, gagmay kayo nga butang sa Hebrewanol pero pinaka-importante
ang atong pagtudlo mo ning gisulti sa tungson. Then 23 wala gisama sa Ginoo nga nanguna nato nga nagsulti nini nga kamaturan. So kung doon na mo yung mga verses, amen. Kamo na lay tanawa na tungod sa atong panahon o sulod na ta sa atong outline may igsoon. So sa numeral number 1, the church in the triune God. The church of Thessalonians in God the Father and the Lord Jesus Christ. Amen. Praise the Lord. So, ang gisulatan ni Apostol Pablo dre, Paul address to sa mga balaan sa Thessalonica. Amen. Ya, ang ilang actual present nakahimtang simply way, brand new believers. Mga bag-o pa sila nga mamagtotoo. Unsa ka impressive nga dunay mga bag-ong mga magtotoo. Unya kini wala ba gisulat anang kuan ang portion diri ba in God the Father and the Lord Jesus Christ. Mo ni only the mention ni Paul. So kining Diyos diri nagpasabot nga sa una ang atong Diyos magbubuhat, wa pa siya ma-process, wa mahikay. Pero giingon niya the Father of the Lord Jesus Christ, karon ang mga brand new believers sa Thessalonica, amen. Ang atong Diyos nga sa iglesia sa tulo usa nga Dios, nga sila mituog gianak pag-usab ang amahan maoy source sa kinabuhi. Then pinaagi ni Ginoong Hesus nagpasabot nakabaton ta kinabuhi kay naa man niyang kinabuhi doon na tay kalabutan sa kinabuhi samahan sa tulo usa nga Dios nganuman tungod kay ang iglesia lugwa man sa pagpaambit sa tulo usa nga Dios. Amen. Praise the Lord. Dayon ang word diri nga triune God iyang ipakita daghaman na Genesis 1:26 tapos Deuteronomio, tapos 11, daghang kayo, tapos Corinto. Pero yung ipakita dire, kining in the triune God, Matthew 28:19. Go therefore and disciple all the nation and baptizing them in the name. Kinang name dia is the person. Kinsa man nga persona, mao ang amahan, anak ug ang espiritu. Nya kining amahan, anak ug espiritu nga na-process, mao nga ipaambit, gianak na pag-usab. Mao ni the church in Thessalonians in the triune God. Nata sa tulo usa nga Dios. Amen. Praise the Lord. Amen. Then dinhi nagpakita nato ni point E. In 1 Thessalonians 1:1 we have the revelation of the tremendous fact that the church in the unique God and this God is our Father, the Lord Jesus Christ. Amen. So dinhi gipakita nga ang atong kahimtang mga igsoon dili sa kondisyon o posisyon. Amen. Kun dili naata sa kinaiya. Pero iyang itaga-emphasis diri bisag unsay kahimtang kay aning kahimtang sa Thessalonians itawag siya evil and sinful nga kahimtang sa Thessalonians. Pero sa iyang condition and position of nature sa Iglesia sa Thessalonica nagpakita ni nga tremendous nganuman tungod kay talagsaon ni nga naa sa Dios nga amahan. Amen. Gibautismuhan ta sa ngalan sa persona sa tulo sa nga Dios. Busa bisan unsay kondisyon sa kahimtang sa iglesia. Bisan unsay posisyon sa kahimtang sa iglesia. Mga igsoon gipaambitan ta sa tulo sa nga Dios. Praise the Lord. Nakahatag na ko ning impression nga nag-review ko. Amen. Bisan ang kahimtang nato ron diri mga igsoon. Marag maluya ka but praise the Lord, the church in the triune God. Amen. Hallelujah. Kay kini napaambitan man sa kinabuhi sa Dios. Dayon gingon niya diri that point 1, the church is not only of God and of Christ. The church is also in God and in Christ. So do I note there we see the church of God, but I not see in God. The meaning and nature of the church
God possess the church, belong to Him. Amen. Praise the Lord. Ang iglesia na possess sa Ginoo o naa sa Ginoo, belong to Him. Salamat sa Ginoo, Megson. Mo ni makahatag nato vital factor nga ang iglesia naa sa tulo usa ka Dios. Mo ni ang konmirong una lagi ipakita din ni Megson. Point B, ingon siya. Point 2 pa day. 2. The important for us to say that the church in our locality is of God and in God, of Christ and in Christ. Yang gisulti diri gitagag emphasis. Kinahanglan ta dili ta mutanaw sa atong di ta musalig sa atong tinan-awan atong view. Kundili kinahanglan mutanaw ta sa eternal view sa Dios. Amen. Praise the Lord. Sa bisan iyang gitaga example dire si Job, Jacob. Amen, si Jacob. Bisan si Jacob usa ka dautan, pero giisip sa Ginoo nga no iniquity like Jacob. Amen, praise the Lord. Dayon giingon niya din nga we believe our local church, be the church in the local of God, Christ, naa si Kristo. Ya si Kristo pinaagi sa iyang pagkabanhaw, napambitan og napalugwa ang iglesia mga igsoon. So point B. Amen. The church is composed of human beings, but they have believers are in the triune God. So mo ni akong gingon ganina mga igsoon sa Tesalonica, dire sinful sila. Unya tautan pa yun, evil pa yun, anang sudara. Pero salamat nga nakabatunta sa kinabuhi sa Diyos. Point C, the church is a group of human beings who have been born of God the Father with His life and nature and who have been brought into the organic union with Christ. Amen. Mga tao ta nga gianak sa Diyos. Amen. Dunay organikong pagkausa. Nausa ta sa kamatayon sa Ginoo. Nausa ta sa pagkabanhaw sa Ginoo. Gianak ta pag-usab ang atong espiritu og nausa sa Ginoo, organic union sa Ginoo, kinabuhi nga pagkausa. Mo nang naa ta diha sa iglesia mga igsoon. Pinaagi sa pag-anak nato pag-usab diha sa kinabuhi sa Dios. Amen. Then point 1, explanation ni sa point C. Yun niya, for the church to be in God, God must become our Father. Amen. And we must have the life relationship with Him. Amen. So, tungod kay, di lang siya amahan nato sa kabuhatan, wala tayo kinabuhi, di klaro yun. Nga nahimo siyang amahan nato tungod kay nahikay ang tuluusan nga Dios. Pinaagi ni Kristo og sa Espiritu nagpaambit ka nato, mga igsoon. Yanak ta pag-usab, may kalabutan ni sa kinabuhi, mga igsoon. Amen. Praise the Lord. Point E, ang explanation. In the Thessalonians 1:1, the word Father indicates the relationship in life in God the Father. We have been born again, regenerated, and now as His children, we have a life relationship with Him. Amen. Hallelujah. Naratay kalambigitan diha niya pinaagi sa kinabuhi. Gianak na tapag-usab. Amen. Point B. The church being in God, the Father implies that the church is in God's purpose, plan, selection, and predestination. Unang gingon niya nga sa wala pa matukod ang kalibutan. Amen. Ang Ginoo gusto siya nga walain. Mao nga makabaton siya og iglesia nga mao ang lawas si Kristo. Pero giunsa man sa wala pa matukod ang kalibutan. Praise the Lord, ang amahan nagpili natong daan. Yan tuyo mao ang pagplano, pagpili na natong daan. O iya tang gi-select, o iya tang gitudo ng daan. Salamat nga di lang ang Thessalonians, bisan kita mga igsoon, usata na ini nga ipanganak nga nahimong bahin sa iglesia, pinaagi sa kinabuhi sa amahan. The church in God the Father, in the church, in the one who is the unique initiator and originator.
Amen. Dayon to be in the Lord Jesus Christ is to be united with Christ organically in all that He is and has done. Amen. So, nadugtong na ta niya sa kinabuhi, sa tanan, niyang gibuhat mga igsoon. Kung imo basahon ning unang Korinto 1:30, si Kristo mao ang kaalam sa Dios. Mo'y atong katubsanan, pagkabalaan o pagkabalaan. Amen. Pagkamatarong. So, pinaagi niya, amen, na usa ta diha sa kinabuhi, pinaagi sa buhat ni Kristo. Amen. Point 1, in the Lord Jesus Christ, in the Lord Jesus Christ, we have termination of everything in the old creation. For to be in Christ is to be in the death that terminates all the negative things. So sa kamatayon sa Ginoo, sumala sa kining basahon sa Roma, dunay gitawag og grafted life, kadang sinumpay nga kinabuhi, kinahanglan una masumpay, kinahanglan siya putlon, dayon katong ihalas nga olibo, dunay biyera isumpay dito sa katong tinuod nga olibo, dito sa kamatayon sa Ginoo. Kitang mga magtotoo nga bidawat niya, praise the Lord, gisumpay ta og nausa ta sa kinabuhi. We grafted Him, di lang kay nasumpay ta niya, kundi we growing Him. Mutubo ta niya. Dayon, may participate ta sa iyang kinabuhi sa pagkabanhaw mga igsoon. Amen. Kini Christ of resurrection, all the riches, tanang kadato sa Ginoo nato. Praise the Lord. Nadugtong ta, nag-graft ta, o nakapahimulos ta sa kadato ni Kristo mga igsoon. Point day, gingon diri, the church is in the process triune God. So, ang iglesia nasa nahikay nga tulusan nga Dios, Amahan, Anak ug Espiritu. The one who has become the life-giving Spirit. Amen. With the Father and the Son. Gingon diri, enter into Him. Him diri mga Amahan, Son, mga Anak ug Espiritu. Mao ni ang gisgutan nga consummated Spirit. Consummated triune God. Mao ang kinasang-ang kahingpitan sa tulo usa nga Dios. Ang atong Dios mga igsoon dili tong nagbuhat sa langit ug yuta nga wa pa mahikay. Karon ang atong Dios consummated na, luto na nga Dios. O kini nga luto nga tulo usa nga Dios. Kay kun wa siya mahimo mahikay, wa siya mahimong tulo usa nga Dios, bisan pag dunay binhi sa Genesis 1:26, dili pa siya nato mapahimuslan. Ngano man sa iyang pamatigayon, gusto siya ipaambit iyang kinabuhi nga ni kanato, nagkinahanglan siya mahikay magigsoon. Although dunay binhi na diha nga as nagpasabot og tulo usa, pero di na to masaban, pero pinaagi sa Amahan ug Anak nga nagpuanay sa usag-usa o naa sa usag-usa, co-inherit and co-exist in the same time, in the same place. This triune God, mao ang isin sa church. Ya diha sa iglesia mga igsoon, naa nato ato mapahimuslan ang tulo usa nga Dios. Amen. Praise the Lord. So karon na natas balance ikaduha. The local church is the expression of the body of Christ in a certain locality. Amen. So ang iglesia mapadayag ang lawas ni Kristo sa matag lokalidad. Dunay pangutana diri mga igsoon, may nauna, local church o body of Christ. Ingon nato igsoon nga pareha ra ni pag-ingon, may una itlog o ganang manok. Pero dinhi mga igsoon, ang una mao gyud after the resurrection, mao nga naa na ang lawas ni Kristo. Pero mapadayag ang lawas ni Kristo nga universal body of Christ through many churches. Praise the Lord. Busa kung atong tanaw ng unang Korinto 1:2. Ingon dire kung atong basahon, the church of God. Kung imong tanaw ng footnote, the church of God is the universal aspect of the church. Pero gingon dia, gisunod yang gibutang dia nga the church incarnate in every the church incarnate mo na ang local aspect. There's an ours. Amen. O ang tanang mutawag sa ngalan sa Ginoo, there's an ours. Amen. Praise the Lord. Even the book of sa basahon sa Korinto,
naghisgot sa Church of God is universal o ang current is local. Monitoring ang local aspect is the expression of the body of Christ in certain locality. Amen. Ato na ni basahon Mikson. Point 1. The unique body of Christ is expression in many local churches in the divine oneness as it is with the triune God and in the divine nature, element, essence, expression, function, and testimony. There are many churches, yet they have one divine nature, one divine element, one divine essence, one divine expression, one divine function, one divine testimony, because they are one body. Amen. Kung tanaw niyo sa excerpt, amen, Mengson, nagingon dito, usaray ulo mo si Kristo. Pagkalilisang tanawon ko ang ulo usa niya daghang lawas. Bisan pa kani gamay nga lawas, ang body of Christ nga ma-express sa local churches. Universal, dako nga lawas si Kristo kay si Kristo, dako man nga ulo. Amen. Praise the Lord. Usara kan kinaiya, usara ka elemento, usara pagkamao, usaray pagpadayag, usaray kagamitan, usaray panghimatuod. Amen. Unang dini ipakita nga ang matag local churches, mga igsoon, pagpadayag ni practically sa lawas ni Kristo. Then, gingon niya, the one is bisis. Kining pagkausa mao ni ang sukuranan. Dili, gingon niya, the bisis. May sukuranan. Yun naman. Diha sa Juan, yun siya, amahan ko, nagampo siya before siya mamatay. Amahan ko, usaha sila, ingon nga kita usa. So, dini ang 1-3, o sa episode 7-1, nagpakita di, mga igsoon, na ang local churches, mao'y expression sa lawas ni Kristo, mga igsoon. Amen. Praise the Lord. So, gingon diri nga, such thing, the triune God enter into us, this is the reason, nga kinaw na hinungdan, nga makapadayag ang mga local churches nga naman tungod kay kini nga pagkausa man sa tulo usa nga Dios. O kining tulo usa Dios mulugwa sa iglesia nga mao ang lawas ni Kristo, universally expression in the local churches. Locality. Amen. B. The church revealed in Matthew 16:18. In the universal church, the unique body of Christ, whereas the church revealed in Matthew 18:17, the local church, expression of the unique body of Christ a certain locality. So, kanunay man tana sa ato ang mga naibawan. Itong knowledge sa una, ka kaning local aspect, pagpadayag ra sa kabulan, bisag unsa nga syudad ug lungsod, usa ra gipadayag maura ang bulan, kaning tanan walay kalainan, kundi nagpadayag sa bulan, pero dinhi may igsoon, klaro gyud nga ang matag lokalidad expression yun sa unique body of Christ, matag lokalidad. Amen. I hope mga igsoon, amen, naghatag na to ni og impression. Isa gibalik-balik ni tungod kay importante ni tumala sa gisulti sa to igsoon. The one universal church, when see, the body of Christ become the many local churches. Amen. Local expression of the body of Christ. Mao ni ang Roma actual. Nagisgot ni og universal church, pero sa katapusan 16 iyang ipangmusta ang mga kaiglesiyanan. Napakita ni ang mga kaiglesiyanan mao ang expression sa lawas ni Kristo, mga igsoon, sa universal church. D. The unique body of Christ expressed in many localities as the local churches sa Episo o sa Revelation 1:11, wala tayong panahon. Point 1, the body of Christ is the source of the local churches. Ang lawas ni Kristo mao'y source, tinubdan sa mga kaiglesiyanan. Amen. Point 2, the universal body is like the Father to all the churches. Ang universalon nga iglesia, isip amahan. O ang mga local churches, mao ang iyang mga anak. Amen. Ano topic son? Point A. Point 2.
The universal Christ as a part of himself in every local church. Every local church is a part of Christ. And all this part constituted the body. The same principle of the part of the body. Yung natin ison, the same principle na ang bahin sa itong mga lawas. Nagkinahanglan ta sa matag usa. Amen. Amen. Dayon, mao ay pagkaumol diha sa lawas. Point F. The local ground of the church is physically the unique oneness of the body Christ practiced in the local churches. Amen. Hallelujah. So, ang ground ng sukaranan, site, may basic, unique oneness of the body sa practice sa local churches. Nakabalo naman na. Point 1. Both the universal body of Christ and the local churches are unique one. Ang universahanon ng iglesia o lokal ng iglesia, talag saon nga usa. Point 2. There is one unique body in the whole universe and there is one unique local church in each locality respectively. 3. This unique one is the basic element of the church life. Amen. Pao ni ang Acts 1:14 o 2:46, no? Gingon dito nga lig-on yung nagpadayon. Amen. Sa pagtulunan sa mga apostoles. Ang apostoles daghan pero pagtulunan isa ra. Amen. Dayon sa G, the churches is different localities are for the universal expression of Christ. Dayon yun we bless. We need all them full expression as a picture. So gipadalanginan ta ni Megson ini universal aspect o sa local aspect. Bisan mga naglahi pero usara kapag wadayag ni Kristo Megson. Point 1. The local church that makes everything local, that expression only its a locality, has become a local sect, the local division. So dunay unom ka butang dire pero gipakita dire nga ang ato ay iglesianong kinabuhi kung wala tayo pakigambitay dunay lahing pagtudlo walay pakigambitay bisag nalain ang atong gitawag og administration mao mahimutang lokal nga sikta ug naa ta sa pagkabahin-bahin. Oh Lord Jesus, mo ni crucial migsoon kung ang atong pagigambitay naara sa atong lokal, wa ta magigambitay sa bisan pag naa sa lokal, naara sa Bisok, naara sa Southern Philippines, wa tay pagigambitay bisan pag tibuok Pilipinas kung walay pagigambitay sa daghang mga lokalidad. Mga igsoon, mahimutang sikta og nahimutang division. Munang sa atong pagigambitay, naka-appreciate kay ko, salamat sa Ginoo nga naman. Sa piloy pag atong pagigambitay bisan pag dili ta ilhon, bisan pa og di tatagdon, musik gitag fellowship. Amen, Megson, kay mao ni aron dili ta mahimong sektarian, mahimong data sa pagkabahin-bahin. Megson, mao gini ang tinguha sa Ginoo, Megson. Mao po ni atong tinguha sa atong kasing-kasing man. Kay ang tulo usa nga Dios, tulo usang Dios man nga dunay council, dunay fellowship. Busa ang body of Christ being the triune God o local churches expression of the body of Christ. Mga igsoon, musik gitag fellowship. Amen. Dahil ko ng Ginoo, Megson. Lahi na ng dili mo fellowship o musik o fellowship. Amen. Kadaghanan ron, dili na ta nila tagdon nga naman kay wa na ta sa ministry. Di ba? Pero ang atong kasing-kasing sa atong pagigambitay, musik gitag fellowship. Amen. Dahil ko ng Ginoo, Megson. So, aron wala ta sa local sect o local division. So, all the basic things for the body are not local. Oh, kada mga tanan nga sukaranong mga butang diya sa lawas dili kini sa lokal. Sama sa Espiritu, Kristo, Dios, ug ang Biblia ug apostle teaching is apostle fellowship. Amen. Praise the Lord. So ang Espiritu dili lokal, universal. Amen. Kining tanan si Kristo universal. Ang Diyos, universal. Ang Biblia po, universal. Bisan ang pagtulunan sa mga apostoles o pagingambitay, universal. So, walay paagi nga dili ta makigambitay nila, walay paagi nga mubiya ta nga naman. Kining atong nabaturan nga tulo usa nga Dios, alang maning local churches sa tulo usa nga Dios, alang sa pagingambitay sa lawas ni Kristo.
Mao gani nangalatay ay tiro mo atin kita, dili lang kay napilitan ta. Kundi dunay sangkap sa Ginoo diha sa lawas ni Kristo. Ug ang matag lokalidad, amen, makapadayag ta niini diha sa lawas ni Kristo Bigson. Praise the Lord. It's in our consideration. The body should be first and the local should be second. So, nakadungog naman tani, di ba? Una yun, mao gyud ang lawas. Ang atong lokalidad, ikaduhara. Di gyud pwede nga mabalhin. Kusa, kung natay mga schedule sa 7 feast nga atong gikuang karon atong gi-enjoy, gipahimuslan. Tanan na to activity sa lokal, paulahi yun. Unahong yun nato ang pagpahimulos sa pagigabitay sa lawas ni Kristo Magsoon. Amen. Dahil ko ng Ginoo Magsoon. Then, point E. Point 1. The local churches are not procedure. God take to reach the goal of His economy, the body of Christ. Amen. So, ang iglesia lokal, palagianan ra. Amen. Sa Revelation, human gisgutan ang 7 ka iglesia. Humana, wala na. Naana ang pangasamunon, human batukan sa Ginoo ang kaway, mulugwa ang mananaog. Humana, kaslo na sa kalibog katuig. Katapusan, the goal, mao gyud ang New Jerusalem. Mao ni ang tingwa sa Ginoo mga igsoon. May patikat data nga ang local churches is the procedure. Dili dato mahalon ang procedure, pero dili kay magpaungot o pagpabilin nata sa procedure, kundi moadto kita sa tinguha ug tumong sa Ginoo, mao ang lawas ni Kristo. Atong 1995 sa nagpitsay si Ron Cangas ani. Kaya sa tuwa ingon siya, sama kuno sa usa ka punuan. Ang local churches sama kuno sa mga punuan nga daghag mga sanga. Pero ang goal sa Ginoo di lang nay punuan, dunay sanga tambok sa diha. Ang gusto sa Ginoo dunay bunga nga iyang mapaymuslan. O ang bunga mao ang lawas si Kristo nga muandam siyang pangasaunon nga diha sa bagong tao sa pag-away aron makabalik ang Ginoo. So dili pasabot nga atong iniglik ang procedure, pero dili na tataman diha. Kung anhar ta sa procedure, di ta kaabot sa goal sa Ginoo. Salamat na ata sa procedure. Atong gigugma ang local churches, pero kinahanglan makita ta maigsuon nga moabot ta sa iyang tumong nga mao ang lawas ni Kristo. Ang iglesia lokal mao ray expression sa body of Christ. Kung wala po ang local churches, di po siya ma-express ang body. Kaya ang body ma-express pa so many local churches sa tibuok kalibutan. Ben, dahil ko ng Ginoo maigsoon. Salamat nga inini nga pagpamulong maigsoon, ini prinsipyo sa Biblia nga gipakita nato. Amen. Ang tumong sa Ginoo nga mga lokal mao ra pagpadayag diha sa lawas ni Kristo. So, we should consider our local church as a part of the body of Christ. I-consider ato yung konsiderahan mga igsoon, i-consider ginato nga ang iglesia lokal dili ta lahi, dili ta pagtayo gatuang kuan, kundi kining iglesia lokal is a part of the body of Christ. Bahin ta sa lawas ni Kristo. Ang iglesia nga asa ta, parte ta sa lawas ni Kristo mga igsoon. Amen. Hallelujah. Then nanatay sa katulo. Amen. Practicing the church life, we need to have the consciousness of the body. Mo ni ang mga vital factors the church in the triune God. Ang church expressing the body of Christ and the believer practicing in the consciousness of the body of Christ. So naa nato ning tulo nga vital factor mahimong ang atong iglesiyanong kinabuhi ng igsoon. Amen. Mabital ta kung doon tay consciousness. Mag-practice ta. Sa iglesiyanong kinabuhi na to nga makabatyag ta sa lawas ni Kristo mga igsoon. Amen. Hallelujah. Doon na tayo consciousness. Kaya tanan na itong buhaton, bisag unsay itong buhaton. Amen. Ato yung ipakikambitay diha sa mga bahin sa lawas ni Kristo. Amen. Hallelujah. So, gingon dire, point A, in order to have the body life, we must fall feeling for the body. Taking the feeling of the head as our own feeling. So, doon na tayo pagbati diha sa lawas.
O gimuo nato, kuhaon nato ang pagbati diha sa ulo sa lawas. Amen. Praise the Lord. If we as a members have the feeling on the head, everything, and care for the body, we will take the body as the role in our mind, thoughts, words, and action. Amen. So, doon na tayo pagbati, tanang butang, pagtagad kita sa lawas, mga igsoon. Ang makasubo sa gisulti sa itong igsoon rin ba? Nag-ingon siya, pila na ka-decades, naataw daw sa payuli sa Ginoo. Pero wala kahit nakakita sa seeing the reality of the body of Christ. Kung na mag-ampo kita mga igsoon, ingon siya, forgive me. Ngayon sa pasaylo, mga igsoon, di ta magsalig nga dugay na ta. Masama ko ta sa pasahon sa niya bisag bag-o pa. Amen, make sure na tayo feeling sa ulo o sa lawas, make sure. Di ta magsalig nga itong mga ginikanan, itong lula pa, itong nga ipalula, hantog karon na ata dire. So mo ni butang nga mawadaan tag pagkabatyag nga manaata sa lawas sa Ginoo. Amen. Dahil ko ng Ginoo, make sure. Mag-ampo kita mga igsoon nga Ginoo. Dugang pang makita mi sa imong lawas. Makasulod mi sa realidad sa imong lawas. The more kuno ta mag-speak, the more nga mailhan ta kung naabata sa realidad sa lawas sa Kristo may igsoon. Point 2. We should deny ourselves and edify ourselves with the body. The body life and the Lord will gain expression of the body. Amen. Ginata mo sa likway sa atong kaugalingon. Nag-edify ang atong kaugalingon, naabata sa lawas ito. Unang, ining kahimtang na to, kasamtangang kahimtang, di sulagma, gibutang ni sa Ginoo. Usapod na nga, nag-ampo sa Ginoo, Ginoo. Amen. Kinahanglan ni Ginoo nga, ma-identify mi, nakita mi namo nga naami sa imong lawas. Ang pagana sa lawas Ginoo, mao gyud ang pagdinay sa atong kaugalingon. Tama ni Pedro. Sa diha nakita sa pananawon about sa Universal Church. Upon this day I will build my church. Kaya ingon siya, gayahay na siya kay uban. Wag ko kita, uban. Itsara siya. Pero si Pedro sa nakita, ingon mangid siya, ingon mangid Ginoo, bulahan gahuan baruna sa kini dili pinayag sa dugo kunod kun dili sa akong amahan. Pero uran-uran sa dihang Ginoo moadto na sa cross. Kaya mutuman ani nga lawas, mutuman sa kaubuton mamatay sa dito. Naunsa man nahimo man siya sa tanas. Ka muulang sa pamatigayon sa Dios nga mao ang lawas si Kristo. Ngano man na tungod kay wala makadinay sa kaugalingon. So ang atong kaugalingon may hindrance nga manaata diha sa lawas ni Kristo meko. Oh Lord Jesus, basta karon sakto gini migsoon. Kinahanglan ta nga mamatay uban ni Kristo, mudinay sa atong kaugalingon. Aron ma-express ang lawas ni Kristo. Yon 3. Our enjoyment of Christ cause us to become consciousness of the body of Christ. Ilang igo nga mag-deny, ilang igo nga ma-edify ta, atong kaugalingon na sa lawas, nagkinahanglan ta mo pahimulos ni Kristo para mahimong pagbati nato sa lawas. So naghangay tag mga meetings karon, pinagi sa ministry sa mga dagkong lutahan sa lawas sa Ginoo. Amen. Mubukas ta mga igsoon o magkauna mo dinay mubukas sa Ginoo aron makasalud ta o makapahimulos ta sa kadato ni Kristo. And then pinagi ni doon na tayo pagkabatyag diha sa lawas ni Kristo may igsoon. B. Whatever we do involves the body. Dayon siya atong buhaton. Kalambigit kita sa lawas. Therefore, whenever we do something, kung sa atong buhat ngayon, we must have a proper consideration of the body. Amen. Hallelujah. Usa sa atong mga pagkikapitay, kung sa una careless kita sa mga desisyon. Amen. Karon, di pakita na to, bisan unsay atong buhaton, we involve the body. Whenever we do something, we must have a proper consideration of the body. So have a fellowship of the body, the members of the body. So di ta magbuhat kano man make sure kay ang ulo mao si Kristo ug dunay feeling, dunay consciousness, dunay pagbati nga naa sa mga bahin sa lawas ni Kristo magto. Amen. Yun dire, point 1, we should not do anything without taking care for the body.
See the body, care the body, honor the body. Do what is best for the body. Sa kadungog na tanang minsaya. Pero sa actual practice na to, usahay, di man sayop nga, mukunikta ta sa Ginoo kay yung brotherly nga, tuduan mig suom, mudirekta sa Ginoo. Pero nga atong kanang atong pinababag na pagigambitay, nagkinahanglan ta pagigambitay sa mga igsoon. Praise the Lord. Inautang ang Ginoo maghayag nato, dili lang ni mahimong mensahe nato, dili mahimong doktrina nato, nagkaalam nato kundi dalon ta sa Ginoo sa realidad nga manaata sa pagbati sa lawas may igsoon. Amen. Dahil ng Ginoo kining palibot na toro nagdala nato, ilan ta sirado bukas ta sa Ginoo nagdala nato aron duna tay pakigambitay diha sa lawas sa Ginoo. Consider nato kining mga butanga diha sa Ginoo o sa lawas sa Ginoo. Ingon diri, ano ta? Thus, we need to consider how the body would feel about what we are doing and how the body recovery will be up. Kini. Amen. Sige na to, unsay pagbati, unsay buhat, o kung saang recovery o will react diha sa lawas sa Ginoo. Di na ko ma-explain ni Migson. Dayon, ibutang diri, how we behave ourselves depend upon the degree of our seeing. Yun sa kuno to pag kinabuhi, sa na to pag behave. Nagdepende ni sa degree sa atong pagkakita sa lawas sa Ginoo. Ginoo, sama ni Pablo Lord, kuhaan ni mga tap-tap sa among kasing-kasing ug mata. Butae mi sa mga butang nining kaliputana o pride ug garbo kundili Ginoo, makita minimo nga naa kay lawas Ginoo. Amen. Dahil ni Ginoo Migson. Dili lang unta atong niagi pang tuig o ato bang mga 1990 o 2000 kunili karon ng 2020-21 Ginoo. Budya mo uswag unta ang atong pagkakita Migson. For if we are in one accord, only our local church, I do not care for another churches. This kind of one accord is the sick and division. Mao na gibutang dito sa Acts na may one accord, the key of the blessing is one accord. Base ning atong one accord ani tama na sa regional o unsa ni atong one accord ani. Grupo ra dili ni nahimo ning sikta mga igsoon. May namoy tayo ning against ito at panahon sa dantugon. One accord pod pero lahi ang one accord against sa pamatigayon sa Ginoo. Pahimo unta nga mabuksan ang atong tibok pagkatao, our entire being, spiritual and body. Mga igsoon, kaya one accord ni humutumadon for the expression of the body of Christ, for the feeling of the body. Amen. Oh Lord Jesus. Dayon 4. If we take care of the body and are concerned for the body, there will be no problems. So, rather than emphasize seeing the body, we are seeing the body. Spend time. Then some sense, di sila maglikuan. Muhatag kitag taas sa panahon mga igsoon. Amen. Hallelujah. So, dunay mga problema, nagpasabot nga nakulangan ta sa pagkita sa lawas. Depende sa atong pagkita. Pero salamat sa Ginoo. Kano man, nang pasalamat ta. Napakita ni nga dunay buhaton ang Dios dinhi nato mga igsoon. The more ta makita magtagad sa lawas o makasulod ta sa realidad sa lawas ni Kristo. So naata sa process, dili lang tayo mga nasa process makasulod kita niini nga realidad. Before ta makasulod, pabuksan ta ang mata sa atong kasing-kasing nga makita ni mga butanga nga duna tay pagbati diha sa lawas ni Kristo ang mga kaiglesyana. Amen. Among all the churches that compose the one universal body of Christ, there is no organization, but there is fellowship of the body of Christ. Amen. Basin ba og mahimo na lang tang organisasyon ani. So dinhi may igsoon. Doon na gitay pakigambitay. Amen. Hallelujah. Ang paagi ra gyud ang pakigambitay sama sa circulation sa dugo sa atong lawas. Tanang bahin nag-circulate gid siya. So pinaagi sa pakigambitay may igsoon, mapapas ang organisasyon. Pero kung walay pakigambitay, naghimutag og organisasyon sa matag lokal nga naata. O Ginoong Hesus, magrasyahan ta sa Ginoo. Importante dunay fellowship. Kay anak kasawan, dunay may fellowship. Di ba? Fellowship sa mahan, fellowship sa mga apostol.
fellowship sa itong Ginoo sa Kristo. Pero wala yung Espiritu diha, pero na fellowship sa mga balaan. Meaning to say, nga ang lawas ni Kristo need more fellowship. Oh Lord Jesus, nga kinahanglan tag daghang pakig-ambitay. All the churches on the earth are one body. And with this one body, there is the circulation of the divine life, the fellowship of the body. John 1:3. Amen. Fellowship is related to the oneness. Ang pakig-ambitay may kalabutan sa pagkag-usa. Naman, ang tulo sa Diyos, may atong pattern, tadi ang ibuhat niyang tao, doon na kay council, let us make men, doon ay pagigabitay, ang pattern mao ang tulo sa nga Diyos. So, ang tulo sa nga Diyos, na ang pagkausa. Wa sila magbuhat, ang amahan nagplano, ang anak mo'y nagtuman, ang espiritu mo'y nag-aplikar, kini nga pagigabitay, doon ay pagpalatay sa dilang Diyos nung kinabuhi, mao ni ang pagkausa, mga igsoon. Wal nga nagpadula tayo pagigabitay, direkta sa Ginoo og sa mga balaan og sa mga kagilisihanan. Praise the Lord, na ang pagkausa. Na ang pagsikular sa Diyos nung kinabuhi na magdala sa tanang bayan sa lawas si Kristo nganha sa pagkausa. Amen. Praise the Lord. Natuog ko nakulangan ta ni Mekson, but praise the Lord kini nga pagmensahe mabuksan ta. Nga dugang pagpagagbitay sa tanang mga kagilisihanan sa tibuok naong sayuta. Amen. Hallelujah. Dayon, sunod din the local churches should be fellowship with all the genuine local churches in the whole earth to keep the universal fellowship of the body of Christ. Amen. Pakigabitay ta sa tanang genuine nga mga kagilisihanan. Lastly, although the administration of the church is local, the fellowship in the church is universal. There are the church in many cities, but there is one fellowship in the entire universe. Basahon na ito ni Migson, basahon nito. Ining administration sa Church of Fellowship. Amen. Ay gibutang diri. Amen. Take shirt. Wala ba? Nara sa page 26. Page 26 English. Amen. Although the administration of the church is separate and equal locally. Amen. The fellowship of the church is one universally. In fellowship, there is no separation. On this entire earth, there is only one fellowship. And this fellowship is universally one. The fellowship of the church is one not merely in particular nation, but in the entire universe. There is not one fellowship in England, other fellowship in the United States, other fellowship in Germany, other fellowship in China, another fellowship in Japan. In this nation, there are separate churches in many cities, but there is only one fellowship in the entire universe. This fellowship is called the fellowship of the apostles. Acts 2:42 says that the 3,000 who believed in the Lord Jesus and became the members of the church on the day of Pentecost continue steadfastly in the teaching and fellowship of the apostles. The church, both the fellowship and the teaching, should be one universally. In all the churches, we should teach only one thing: Jesus Christ as the Spirit to be our life for the producing of the church. This is teaching of the apostles. If different teaching come in, we must reject it. We accept only one kind of teaching, the teaching of the apostles. Have only one fellowship, and the apostles' fellowship. In the early days, all the believers continued in the apostle teaching and fellowship. This fellowship of the apostles is with the Father and with the Son. 1 John 1:3 says, that which we have seen and heard we report also to you, that you also may have fellowship with us. And indeed our fellowship is with the Father and with the Son, Jesus Christ. The apostles' fellowship with the Father and with the Son. This means that it is with the triune God. Around the globe share in only one Christian fellowship, the fellowship of the apostle with the triune God. This fellowship expressed that the Lord's table,
when we eat the bread and participate in the fellowship of the body of Christ, and we will drink the cup and participate the fellowship of the Lord's blood. The Lord's body and the blood are unique, and the fellowship of Christ's body of the blood is also unique. By partaking of the one bread, we have become the mystical body of Christ. Therefore, the universal fellowship is the fellowship of the body of Christ. It is the fellowship passed on to us by the apostle. Hence, it is the apostle fellowship, this fellowship within the triune God. Such fellowship was universal administration. The churches are separate locally, but in the fellowship they are united to be one universal. Dahil ko ng Ginoo, mga igsoon, anero ko taman. Amen.